Magandang gabi at happy Sabat po sa ating pong lahat. Nais ko pong i-welcome ang ating pong mga Zoom participants. Kasama na rin ho ang ating hong guest speaker at lahat ng mga kapatid at mga kaibigan po namin nanunood at nakikinig via Facebook Live. Ito ho ang kauna-unahang live episode ng grupong Ratio Veritas
At kami lubos na nagpapasalamat sa iyo pong mainit na pagsuporta. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang pangalan ng grupong ito ay hinango sa dalawang salitang Latin na ratio ng ibig sabihin ay reason at veritas na nangangahulugang truth. This is a ministry that promotes conversational evangelism and aims to inspire, to train, and to equip people in affirming the Christian faith through learning, loving, and living the truth. One classic Bible verse na sumusuporta sa ganitong klase ng paglilingkod ay ang 1 Peter chapter 3 verse 15 na nagsasabi, "But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear." Ang talatang ito ay nagtuturo at least ng tatlong mga bagay-bagay. Una, itinuturo nito ang pinakaunang hakbang na dapat gawin sa ganitong paglilingkod. Ito ay to sanctify or to set apart the Lord God in our hearts. Ang Panginoon at hindi dapat sarili ang maging sentro ng ating buhay. Ikalawa, itinuturo nito ang tamang layunin ng ganitong paglilingkod. Laging maging handa sa pagbibigay ng kasagutan hinggil sa pag-asang nasa sa atin. At pangatlo, itinuturo nito ang tamang pamamaraan ng ganitong paglilingkod. Gawin itong may kaamuan at takot. Sa gabing ito ay sama-sama po tayong mag-aral, matuto at lumago sa kaalaman. Pag-uusapan po natin ang may kinalaman sa paksang biblical inspiration. Ngunit bago ipakilala ng isang kapatid ang ating pong guest speaker, hinihilingan ko po ang bawat isa na yumuko sa isa pong panalangin. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos at aming Ama, bukal ng buhay at ng karunungan, ang aming mga puso'y punong-puno ng kagalakan sapagkat bukod sa inyo kaming dinalhan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng araw ng Sabat, ay inyo din pong ipinahintulot ang ganitong pag-aaral. Naway ito po'y maging kasangkapan sa aming paglago, di lamang sa karunungan at kaalaman, kundi pati na rin sa pananampalataya. Ang inyo nawang banal na Espiritu, ang samay pumatnubay, lalong-lalo na sa aming magiging tagapagsalita. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Shalom, everyone. Our guest speaker is an ordained minister of the Seventh-day Adventist Church. He is an Ilocano from the province of Ilocos Sur. Before he came to Adventist International Institute of Advanced Studies for his postgraduate education in religion, major in theological studies, and minor in New Testament. He served as faculty and head of the theology department and dean of the School of Arts and Sciences of Northern Luzon Adventist College. He has written 4 books. One of his books is about the predestination of Arminius in Wesley, and the latest is a history of Adventism in Northern Luzon. He is currently writing his PhD dissertation on Filipino contextual Christology. Friends, brothers and sisters, let us lend our ears to the servant of God tonight, Pastor Lowell J. Dumukmat. Pastor? Hello po, magandang gabi po sa lahat ng nakikinig po ng ating palatuntunan dito po sa Ratio Veritas. Kinagagalak ko po na maging kasangkapan sa kauna-unahang pong pagkakataon na magkaroon po ng ganitong programa. At ngayon mga kaibigan at mga kapatid, ang ating pong pag-usapan ay tungkol sa biblical inspiration. Aking lang pong share yung ating screen.
Ito po ba ay... Itong topic po na ito ay hindi po ito bago. Ibig sabihin, marami ng panahon na ating pong pinapag-usapan ito. Subalit napili po itong paksa upang sa ganon ay magkaroon po tayo ng review kung ano po ba ang ating pong pananaw bilang Adventista de Septimodia tungkol po sa Biblia. Yung tinatawag po na inspiration. So ano po ba itong biblical inspiration? Alinson kay Pablo, ito sa 2 Timoteo 3:16, sabi sa wikang Ingles, all scripture God breathed is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Pansinin po natin yung salita God breathed. Nagkaroon po ng technical difficulty ang ating pong guest speaker. I think na disconnect po siya. Unfortunately mga kapatid ay na-disconnect po ang ating pong guest speaker dahil ho siguro sa pagkakaroon ng technical difficulty sa part po niya. At susubukan po natin hintayin ang ating pong guest speaker and we're hoping na siya po ay makakabalik maya-maya. Dahil nga po wala pa po ang ating pong guest speaker, siguro ay magkakaroon po. Andiyan na siya. Okay. Andiyan na. Hello, magandang gabi. Good evening, Pastor. Kayo po Okay na siya? Okay na po. Na-disable yung... Na-disable ng host yung screen sharing, hindi ko maka...
Pwede na, pwede Pastor. mong... Okay, pwede na. Naka-co-host na po kayo. Okay na. Okay. Ating pong ituloy kasi tayo ng technical malfunction kanina. So sa pangalawang Pedro 1:21, ito po ang sabi. For prophecy never had its origin in the will of man, but man or moved from God as they carried along by the Holy Spirit. So sa dalawang teksto natin, ito po ating definition ng inspiration ngayong gabi. Inspiration sa word of faith. Gawain po ng Espiritu in being selected. At yung mga salipol na po ito yung mga tinatawag natin na prophets at mga alagad, mga apostol, as they speak and write the messages of God for His people. Tipan po ang tatlong personality na involved dito sa inspiration. Una, ang Holy Spirit. Pangalawa, yung mga piniling mga tao na tinatawag po natin mga propeta, mga alagad, And it is really unfortunate na disconnect ulit ang ating pong guest speaker. Siguro gagawa po tayo ng variation sa atin pong service ko ngayon, programa ko ngayon. Pastor Bjorn. Yes, hello. Yeah. Mukhang meron talagang technical difficulty sa part ng ating guest speaker, and we are not expecting it to happen. At para hindi masayang ang ating oras ay siguro magkakaroon tayo ng variation sa ating o pagbabago. He's back. Okay na? Pastor Lowell? Hello. Okay. Hello. Patuloy po tayo. So, meron po tatlong personalities po na involved dito sa biblical inspiration na tinatawag natin. Review lang po natin ng sandali. Holy Spirit, ito pong mga propeta at mga apostles, at saka yung intended recipient po ng message ng Panginoon. At ito pong intended na ito, usually God's people. Now, ang tanong ay, why is inspiration necessary? Bakit po ba kailangan ang inspiration? Kung ating pong titignan, nung bago po nagkasala ang tao, makikita po natin ang Panginoon na mukha ang nakikipag-usap po doon sa mga taong nilalang ng Panginoon, si Adan at si Eva. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 2. Pero nung nagkasala na po ang tao, ano pong nangyari? The face of God was hidden. At according kay Prophet Isaiah, ang dahilan kung bakit naikubli yung mukha ng Panginoon ay dahil sa kasalanan. Kasi in our nature, when God will reveal Himself, sabi tayo will be destroyed. Kasi in our sinful nature, we cannot withstand yung glory ng ating Panginoon. Pero di ba matandaan natin yung promise ng Panginoon doon sa Genesis chapter 3 verse 15? Ito po yung tinatawag natin na kauna-unahang good news o magandang balita na makikita natin dito sa Biblia. It has to do with the coming Messiah. So in other words, may promise, pero ang Panginoon ay hindi na pwedeng makipag-usap sa tao ng mukhaan. However, God needs to communicate this good news sa lahat ng mga tao in order for them to be restored in their pre-Edenic state.
So, ang Panginoon ay gumawa siya ng paraan. Hindi po tao ang gumawa ng paraan upang makapag-usap sa Panginoon. It's God making the plan. And so, ang Panginoon ay tumawag siya ng mga propeta to communicate the message that God wants to give to His people. Pero merong ulit problema. Ano po yung problema? Ang mga propeta ay makasalanan din, katulad din natin silang mga makasalanan. Hindi po tayo naniniwala, yung paniniwala na katulad yung nangyari kay Virgin Mary. Na nung pinanganak si Virgin Mary, nagkaroon ng tinatawag na Immaculate Conception, naging free siya sa kasalanan. Ibig sabihin, nung tinawag ang Panginoon yung mga propeta na maging mouthpiece niya, hindi sila hindi nila na-experience na maging sinless, kundi sinful pa rin sila. And so, God needs to do something because God needs to act in a special way para ma-preserve yung kanyang message sa mga tao. Free from any corruption. Di po ba? Meron tayong Bible games na pwede ginagawa natin ito sa Saturday afternoon sa mga Adventists o Sunday school afternoon sa mga non-Adventists. Yung Bible telephone. Magbibigay ng isang mensahe doon sa it's either from the front or from the back tapos i-relay niya. Ano pong nangyayari? Yung last na magsasabi kung ano yung mensahe, kung minsan nadadagdagan o nakukulangan. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag natin na human nature, yun ang ating human sinful nature. And that is also true sa mga propeta na tinawag ng Panginoon na magbibigay ng kanyang mensahe unless God will do something. And that's act to preserve yung kanyang message from human corruption, ay tinatawag po natin yan na inspiration. Now, meron pong iba't iba na theological understanding to explain what biblical inspiration is. Ito po ay mga theological attempts to explain. Kung sinasabi po natin theological attempts, meron ding mga hindi sila yung tinatawag natin na 100% na talagang kapag yun na. Kundi meron pa rin nakikipagdebate whether this is really the best explanation or not. Ating pong talakayin ito, meron pong 5. Intuition, illumination, dynamic, verbal, and mechanical. Ito po ang binanggit ni Erickson sa kanyang aklat na Christian Theology. Ating pong define, ano po ba itong intuition, theory of inspiration? Ito po ay galing sa isang American Unitarian na si Theodore Parker. Sinasabi po niya na yung mga propeta o mga alagad na nagsulat ng Biblia ay meron na silang natural gift to write. Diba? Yung iba sa atin, meron tayong gift na magsulat. Yun din daw yung nandun noon sa mga propeta, alinsunod sa intuition, theory of inspiration. So it's a natural gift. There is no supernatural working in this particular understanding of inspiration. In other words, yung kanilang mga sinulat na tinatawag natin na Bible, if that is the case, ay walang pagkakaiba sa ibang mga aklat. Kasi nga yung mga sumulat according to this theory of inspiration ay katulad din ng mga ibang manunulat ngayon na pwede silang magsulat ng mga aklat. So, the Bible becomes what? An ordinary book in level with other books. Ito namang illumination theory of inspiration. Ano po ba ito? Ito yung mga nanguna, ito yung mga theologians, magagaling mga ito. Schleiermacher, Coleridge, and others, and other Unitarian theologians. Ito naman ang kanilang understanding. Itong mga nag-propose ng illumination theory of inspiration. Sabi nila, yes, meron namang influence ng Holy Spirit. Pero yung influence na ito ay malit lamang, minimal lamang. So, yung natural abilities ng mga biblical writers ay na-heightened lang. Na-heightened lamang sila ng minimal na influence ng Holy Spirit. Pero,
Walang guidance, walang direct guidance yan ng Holy Spirit. There is no objective truth that is revealed. So in other words, kung walang guidance ang Holy Spirit, anuman ang nakasulat sa Biblia ay para lamang katulad ng mga classics. Ano yung mga Greek classics natin pong tinatawag. So to review, bago tayo pumunta dito sa ikatlo, yung intuition theory, tapos yung illumination theories of inspiration, sinasabi nila na very high percentage yung natural na talento or gift ng writer. At saka sa intuition, 0% yung influence ng Holy Spirit or God. Whereas doon naman sa illumination, meron lang pero maliit lamang na bagay. Ano naman itong ikatlong theory ng inspiration? Ito yung tinatawag na mechanical or dictation theory. Ano pong nangyari noong panahon ng mga Protestant reformers? Di ba? Sina Luther, sina Calvin, anong hinayag nila? Back to the Bible, sola scriptura, as the basis of teaching and doctrine and practice. Pero ano po ang naging reaksyon noon ng Roman Catholic Church sa kanilang Council of Trent? Ano po ang kanilang argument noon? No. Sabi nila, the Bible cannot be above the church. Kasi ang sabi, it is the church, the Roman Catholic Church, who collected, who canonized the books of the Bibles. In other words, it is the church who gives authority to the writings. Therefore, the church is higher. So ano po ang response noon ng mga Protestant theologians in response doon sa argument ng Council of Trent and Roman Catholic theologians to affirm the trustworthiness of the Scripture? Sabi nila na itong Bible is a product of mechanical inspiration. Ano raw? Ang Holy Spirit took possession, pinoses niya itong mga mayakda, itong mga sumulat ng Biblia. Diba? Kapag nakikita tayo ng, how do we define possession? Diba? Kapag na-possess yung isang tao ng jablo, hindi na yung tao ang nag-isip at gumagawa. 100% complete na yung nag-possess sa kanya ang nangunguna at nagpapagalaw sa kanya. Ganun din daw ang nangyari sa mga biblical writers according to this theory or concept of inspiration. The Holy Spirit possessed the writers. Kaya lahat ng salita, lahat ng mga bagay-bagay na sinulat niya ay yung kagustuhan at salita ng Panginoon. Ang nangyari, yung mga alagad, ang mga propeta na sumulat ay para na silang isang lapis, di ba? Ang lapis ay hindi kayang sumulat by itself. Kailangan ng kamay at kailangan yung kamay na konekta sa tao at may mind in order to control the pencil to write something, to scribble some words. Dito sa mechanical, sabi niya, the prophets become God's pens, not penmen. God dictated every word in Scripture, but pagkatapos ng mga taon, na-recognize ng mga Protestant theologian na itong mechanical or dictation theory of inspiration ay hindi pala ito yung pinakamalapit sa katotohanan kung anong definition ng inspiration na makikita natin dito sa Bible. That's why Protestant theology this time is rejecting this particular view. Ano naman po yung pang-apat? Ito po yung tinatawag na verbal theory of inspiration. Majority of Protestants today embrace this concept of inspiration. Majority. Ano raw po itong verbal? Well, the Holy Spirit aids the prophets or the biblical writers in choosing the most appropriate words to describe God's revelation. Ibig sabihin, the Holy Spirit will also control the minds of the prophets and the biblical writers to choose the words na gusto ng Panginoon. Yung word na pipiliin ay yung gusto ng Panginoon. Meaning to say, diba, kapag tayo nagsusulat, diba, sabi natin, He speaks. Pero yung salitang speak ay merong iba't ibang mga synonyms. Say, tell, communicates, convey. Kung ang pinili ng Panginoon ay speak, hindi pwedeng gamitin yung prophet, yung tell.
Kasi ang feeling nga, I speak. Ganun ang sinasabi dito sa understanding na ito. That's why each word is the exact word God wants to use in expressing the message. Now, tignan natin itong dynamic, yung panglima, dynamic or limited verbal na concept ng inspiration. Ito ay galing kay James Orr, kay Cooper, Berkouwer, at iba pa. Na sila yung mga major proponents nito. Itong theory of inspiration na ito ay nagsasabi na ang Holy Spirit ay merong influence doon sa biblical writers. Yan. It says here, the Holy Spirit directs the writers' thoughts or concepts. Dinadirect na yung thoughts and concept ng biblical writer. At the same time, the Holy Spirit allows the biblical writers to show his or her personality doon sa deliverance ng message. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, yes, the Holy Spirit is working and directing the thoughts or the concepts, pero hindi niya didictate. Hindi niya hinawakan yung kamay ng propeta para isulat niya kung anong salita ng pili ng Diyos. Pero ang Banal Espiritu is allowing yung biblical writers para piliin niya yung best vocabulary. Sa kanyang stock of vocabularies, best vocabulary to express yung message na na-receive niya sa Panginoon. Para ma-deliver niya ito at maintindihan ng mga intended recipients. At ang Seventh-day Adventist ay ito ang kanyang understanding, dynamic, or ibang mababasa natin na ang ibang nuances niya ay, we call it also thought inspiration. Pero bakit may limited verbal? Diba? Bakit ang dynamic ay may limited verbal? Kasi kung babasahan din natin dito sa Bible, meron din mga word for word na sinulat ng mga propeta na galing mismo sa Panginoon. For instance, diba? Yung Ten Commandments. At may mga instances. Yung words ni Jesus. Diba? Maalala din natin nung panahon ni Daniel, doon sa nasulat doon sa pader ng palasyo, yung many taken of our sin. So, merong mga instances dito sa Biblia na yung prophet na nagsulat ay talagang kinopya niya yung mismong na-receive niya na message ng Panginoon ang mismong sinulat niya. Pero ito ay limited lamang. Ngayon, ating pong i-review. Itong limang ito, mechanical, verbal, dynamic, illumination, and intuition. Kung makikita natin yung direksyon ng arrow, makikita natin na yung influence ng Holy Spirit is from rigid, yung mechanical, to non-influence. Makikita rin natin dito yung human influence from non-cooperation, mechanical non-cooperation to autonomy. Doon naman sa extreme. Doon sa intuition. Pero dito sa dynamic concept of inspiration, makikita natin dito yung cooperation is a human divine. Ngayon, bakit ba tayo? Bakit ang mga Adventista ay pinili na? Dahil ba yan ito ba ay paramihan ng boto? No. Because when we try to read and study the scriptures, makikita natin dito na ang mga mensahe ito, sinasabi ng mga authors, hindi nila kiniklaim na galing sa kanila. Di ba? Yung binasa natin kanina sa kalawang Pedro, yung sinabi ni Pablo sa 2 Timothy, came from God. Thus saith the Lord. Galing sa Panginoon. Kaya hindi pwedeng intuition, hindi pwedeng illumination. At saka kung babasahin din natin ang Bible, makikita natin dito na different genre. Iba't ibang mga genre ang pagkasulat. May poetic, may narrative, may apocalyptic, etc. and others. Makikita din natin dito na yung mas professional, mas mataas ang kanyang pinag-aralan katulad ni Pablo ay mas polish yung kanyang pagsusulat, yung kanyang Greek kaysa kay Pedro na mas bababa ang kanyang pinag-aralan. Kaya hindi pwede na mechanical or verbal.
Kasi nakikita natin dito both the influence of God through the Holy Spirit, at the same time, the personality of the writer. That's why Adventists understand dynamic to be the best explanation of how the Bible is inspired. Ngayon, ang tanong natin ay, ano ba yung extent ng inspiration? Yan. Lahat, kung inspired ba yung prophet, pinilang Panginoon katulad nito ni Moses, di ba? Kapag sa umaga ba, lumabas si Moses at nag-greet ng good morning? Of course, it was said in Hebrew. Pero sa English, good morning, yun ba ay inspired na rin? Kapag nagsabi niya na, nag-gutom ako, is that also inspired? Now, ang extent ng inspiration na ito, sabi niya, inspiration is not permanent and continuous. It does not extend to all utterances of the prophets or the apostles. At meron tayo yung classic example doon sa 1 Chronicles chapter 17. Ano po yun? Nagpanukala si David kay Prophet Nathan. Nasabi ni David, well, I'm already living in a beautiful palace. Pero yung santuario ni Jehovah ay ang kanyang walls pa rin ay mga curtains. Sabi ni David, I will build a temple. Anong sabi ni Nathan? Yes, do it. Pero kinagabihan, nag-message ng Panginoon, nag-reveal ng Panginoon kung ano ang kanyang kagustuhan. Hindi pala pinili ni David, ng Panginoon si David na siya ang mag-build. Kaya dapat bumalik si Nathan sa kinumagahan upang makorek yung kanyang message na sinabi. In other instances, makikita natin dito na yung inspiration is not permanent and it is not continuous. Inspiration operates. Kung merong message ang Panginoon, then that prophet is commanded to deliver to God's people either through writing or through verbal deliverance. Ngayon, meron po bang different degrees of inspiration? Ibig sabihin, meron bang mas inspired na part ng Bible at less inspired na part ng Bible? Kung minsan, di ba, yung aking Biblia ay red letter edition. Di ba, dito sa Gospels, naka-red yung mga words of Jesus. Kaya sabi, words of Jesus yan. Yan ay mas inspired yan. Yung black, ay, words yan ni John or words yan ni Mark or ni Matthew o ni Lucas. Itong red, words ni Jesus yan. Mas mahalaga yan. Yun ba? Yun ba kaya? No. We reject, as Adventists, that there are degrees of inspiration among the biblical writers. Ibig sabihin, all scriptures are equally inspired by God, the Holy Spirit. So, yun po ang ating pananaw. Gusto ko pong magbigay ng short conclusion. Ang understanding po ng Seventh-day Adventist, kasi ang ating tinatalakay ngayong gabi ay biblical inspiration and Adventist understanding, tayo po, ang ating pagkakaintindi, base po sa ating pag-aaral dito sa product, itong sa Bible, ang ating pong stand ay dynamic or thought inspiration. Ang ibig sabihin, yes, the Holy Spirit has influence on the biblical writers, but at the same time, nakikita rin yung personality ng biblical writers sa kanilang pagsusulat at pag-deliver ng kanilang mga message. Magandang gabi po. Right? Thank you, Pastor Noel, for the beautiful presentation. Ngayon tayo ay dadako na mga kapatid sa ating pong question and answer. Kung may mga tanong ho ang ating pong mga kaibigan at mga kapatid na nanonood via Facebook Live, maaari ho kayong mag-post mga questions ho ninyo. And then ang iba po ho sa amin pong mga kasama dito sa grupo pong ito ay isasubmit ho dito at amin pong itatanong sa ating pong guest speaker. Pero habang nag-aantay ho kami ng mga questions ho ninyo sa Facebook, ay may ilang mga katanungan ho dito na atin pong itatanong sa ating hong guest speaker. Pastor Noel, first question natin. How should we understand the word theopneustos? Paano kaya natin iintindihin yung salitang theopneustos? Kasi, hello?
God breathed. Ano ba sa ating mga English translation? Ang ginamit po doon na Greek ni Pablo ay theopneustos. Ano po ba ito? Well, simply it is translated God breathed or breath of God. Pero kung titignan po natin yung hininga ng Panginoon, di ba? Creation, anong nangyari po kay Adam? When God breathed to his nostrils the breath of life, ano pong nangyari sa kanya? Naging living soul. Ibig sabihin, itong message po ng Bible is a God breathed. Ang origin niya ay galing sa Panginoon. But it is not an ordinary breath. It is a powerful, yun pong sinasabi ng ang salita na theopneustos, there is power in that breath of God. It gives life. Kaya, when we read the Bible, being the breath of God, it gives life, it rejuvenates the soul. And particularly, it leads humanity into the path toward God's salvation. Okay? Thank you so much, Pastor. So, sa verse na yun, malinaw na itinuturo nito na ang Diyos ang source ng all scriptures. Pero hindi niya itinuturo kung anong method kasi madalas itong gamitin ng mga kaibigan natin upang patunayan yung kanilang kinikilingan na theory ng inspiration. Tulad ng verbal kaya ng mechanical. So, second question natin, may instance ba sa Bible na dinefine ang salitang inspiration to mean absolute, perfect, or inerrant? Now, kung ating titignan, itong salitang inspiration ito ay salin ng King James at New King James Version dito sa wikang theopneustos. Pero hindi yun ang pinakamalapit na equivalent ng Greek word na theopneustos. So in other words, inspiration, that word itself, is not biblical. Pero doon din sa tanong, how about, ano ba itong inerrancy, biblical inerrancy? Kasi tayong mga Adventists, nireject natin ang biblical inerrancy. Ano ba itong biblical inerrancy? Ito yung pananaw na yung autograph, no? Yung mismong sinulat ng mga propeta at mga alagad na mga manuscript, yung original, ay inerrant, wala raw mali doon. Paano natin alam? Lahat ng meron tayo ngayon ay mga copies. Lahat ng mga manuscript na meron tayo mga copies. Kasi yung mga proponents ng biblical inerrancy, mahirap nilang i-prove ang biblical inerrancy dito sa Biblia. Yung Bibles natin ngayon. So, they need to think some ways to support their idea of biblical inerrancy. The best way is to move to the very first manuscript daw. And well, that is a belief. Kasi ang biblical inerrancy, sinasabi niya, the Bible, the words, mga salita ng Bible ay free. Ano ba itong error na sinasabi? Siguro, we reject biblical inerrancy, but we do not subscribe to biblical inerrancy. Okay, ulitin ko po. Tayo po mga Adventists, we reject biblical inerrancy. At the same time, we reject biblical inerrancy. Yung biblical inerrancy, merong pagkakamali. Ang Biblia po, bago ko ituloy yung aking sentence, paano po ba natin alam na may pagkakamali? Halimbawa, nagsulat ako at ang sinulat ko ay B-A-I-B-L-E. Sabi ko, Bible yan, Bible. Anong sabi ninyo mga kaibigan at mga kapatid? Mali yan, wrong spelling yan. Bakit? Kasi alam natin ang totoong spelling ng word ng Bible. So, when we know the right, immediately, ito ay makikita natin kung ano ang mali. Ngayon, ang problema ngayon sa atin, mali yan, mali yan. Mali ito. Sinasabi natin. Ang tanong, ang basic question is, do you know really the 100% kung ano ba ang totoo? Yan. Ngayon, ano po yung mga tinatawag natin na biblical discrepancy na makikita natin po sa Biblia? Kapag, yung mga original na autograph ay kinopya na yan at kinopya ng mga copyists. Siguro, ilan sila ay may problema noon sa pakikinig, etc. Iba naman po yun ng pag-aaral, yung biblical canonization,
and biblical writing. Iba na naman yun na bahagi. Pero gusto ko lang mapansin natin na kapag gumagamit pa tayo ng Biblia, meron po tayo dito, kuminsan dito sa footnote, mga variant readings. Yan, mga variant readings. Yung mga variant readings po, hindi po yun nagpapatunay na may mali ang Biblia. Kasi kung titignan pa rin natin yung message ng Biblia as a whole, hindi niya sinasabi sa variant reading na ang Sabat ay unang araw na. Ulitin ko po yun ha. Ang Sabat, mula Genesis hanggang Revelation, at sinasabi pa rin ng Bible na ikapito. Walang footnote ng ating Biblia na variant reading na first day na ang Sabat. Iyon ay tinatawag natin na iransi na yun, biblical iransi na. Ang mababasa lang natin dito ay yung variant reading, yung nagkaiba. Nagkaiba. Halimbawa, meron ako dito kasi meron ding mga related question na nabanggit na dito sa Revelation chapter 22 verse 14. Diba? Doon sa King James, sabi niya, blessed are those who keep the commandments. Pero sa NIV, NRSV, and other translation, blessed are those who wash the robes. Yun. Kasi merong variant reading na tinatawag. Yung isang mga family of manuscript na kasulat doon kasi intulas. Yung iba naman, estulas. Yan. Ngayon, kung ating pong papag-aralan, meron po akong, kasi pinag-aralan ko ito, nagkaroon po ako ng pagkakataon, nakita ko nito, if we study this, hindi niya sinasabi na ito ay mali, ito ay tama. Whenever we study kung ano ang best doon sa variant readings and biblical studies, ang ating nagiging conclusion ay, perhaps this is the best reading. Hindi natin minamali. Kasi nga, wala naman tayo. Wala na si Juan upang sabihin niya na, ito, yung sinulat ko noon. Hindi yan. Siya lang ang makapagpapatunay na ito ang tama, yung mali. What we have today are copies, and these copies of manuscript na basihan, particularly in the New Testament, have some variant readings. But again, the message of God is never corrupted. We can say it's still perfect. It's still perfect in that sense. Okay, thank you so much, Pastor. Next question natin ay ito. Alin po ba ang inspired? Yung mga writings, yung mga writers, o pareho? Hello, Pastor Reclip, pakiulit mo nga yung, kasi nagkaroon ako ng yung connection ko ng internet. Ito, Pastor. Choppy kanina. Ito po. Alin ang inspired? Okay. Writings, yung mga sulat, writers, yung mga sumulat, or pareho? Okay. Alinson sa ating discussion kanina, yung writers ang siya inspired. Yung Bible, ano yung product, ito na yung product. Sinasabi rin natin ito, this is also inspired because this Bible was written by inspired prophets. But again, we need to define. We need to define. Nagkaroon tayo ng misunderstanding kung minsan kapag sabi na natin, the Bible is inspired, period. We need to define what we mean when the Bible is inspired. Yan. Kaya ang sagot ko doon, both. Yes, the writers are inspired, and this is also product of inspiration. I'm referring to the Bible, and at the same time, we can also say, I'm qualifying my statement, we can also, I'm not saying that 100%, we can also say that this is also the Bible is inspired, but we need to qualify our definition of inspiration when we say that the Bible is inspired. Okay, so malinaw po, Pastor. When we say inspired Bible or inspired writings or scriptures, we really meant is it's a product of inspiration. Okay, thank you. May sunod na tanong po dito, Pastor. Inspired ba yung mga salita at details na binitawan ng mga tao sa mga events sa Bible?
Medyo related So, siguro siya dun sa question kanina. kapag naniniwala tayo na inspired yung mga events at mga salita, ano po na binitawan ay yun na yung mechanical o verbal. Yan. Pero bilang Adventist, ni-reject natin yon. Na yun ay inspired yung mga events. Yung mga events ba ay mga inspired? No. Yung mga events. Kasi yung mga events ay product yan ng yung tinatawag natin na freedom of choice ng mga tao doon sa Biblia. Okay? Thank you so much, Pastor. Kanina nabanggit niyo po kanina na na although we don't subscribe doon sa total inerrancy, pero hindi rin tayo nagsusubscribe doon sa total errancy. Kasi we don't have the autographs or yung mga originals. So there's no way to say talaga 100% na ang tama ay yung originals ay inerrant siya or yung originals ay errant siya. But ito kaya, Pastor, as Seventh-day Adventist Christians, we recognize na may mga mali o contradiction sa mga Bible translations. Sa mga Bible translations. Mm-hmm. So, yung tanong na yun ay may mali o contradiction. Ni-reject ko yung salitang may mali. Nabanggit ko nga kanina, masasabi lang natin na may mali kung alam natin kung ano yung tama. Kaya kung sinasabi natin na may mali, that is only your personal point of view kapag may taong nagsasabi noon. Ngayon, mas okay yung tinatawag natin na discrepancy. Discrepancy. Ngayon, yung biblical discrepancy, yung mga biblical critics, sa biblical criticism, usually sinasabi nila doon sa Gospels, sa Synoptic Gospels. Tinatawag yan na synoptic problem. Yung synoptic, si Matthew, Mark, at saka si Lucas. Kasi when they compare each other, merong shorter account, merong longer account, merong yung words na bakit wala doon. And they are telling the same event. Ang kwento nila the same event. Kaya sinasabi nila, this could be a discrepancy. This could be a discrepancy. Subalit, kung maintindihan natin at tatanggapin natin yung dynamic, di ba? Yung dynamic or limited verbal inspiration, nandun yung personality ng writer. Hindi yun nawala yung personality ng biblical writer. So, ibig sabihin, it is in dynamic inspiration, such quote-unquote discrepancy is sane. But as a biblical students, hindi tayo pinupoint out yung biblical discrepancy. But we need to understand that Matthew presented Jesus in this way, Mark presented Jesus in this way, and Luke, and even John presented Jesus in this particular way. Well, it's another study yung mga different na solutions doon sa synoptic problem. That is another study again. So sa kabuuan, I reject yung paggamit na merong mali. I would say yes to biblical discrepancy. But personally, I need why? Bakit kaya? I try to harmonize yung tinatawag natin na biblical discrepancy. Another example, doon si Daniel, sinasabi niya, kung i-compare natin yung ascension ni King Nebuchadnezzar, isang nagsasabi, 3rd year. Isa naman ang nagsasabi, 4th year. Pero kung titignan natin, ang rason pala kung bakit itong si Ezekiel at itong si Daniel, iba yung kanilang sinasabing na taon ng ascension, ng pagiging hari, yung coronation. Ang pagiging hari, ay magkaiba pala yung ginagamit nila ng calendar. Yan. Kaya yung seemingly discrepancy ay nare-resolve when we try to understand also the historical context ng mga biblical passages na yaon. Okay. Thank you, Pastor. So it's appropriate na gamitin yung salitang difficulties or discrepancies kesa sa actual contradictions. Now, the next question, Pastor, is this. Bukod doon sa
sa fact na the autographs are absent, wala na, non-existent na sila. Therefore, you don't have any way to affirm kung totoo ba ang inerrancy or totoo ba ang tal-errancy. Now, what are other reasons that we are using why we reject the doctrine of tal-inerrancy? Well, unang-una, itong Bible. When we study the Bible, kapag pagdala natin itong Biblia, agad-agad makikita natin, biblical inerrancy cannot hold water when we look at the Bible. Ngayon, tayo mga Adventists, naniniwala doon sa inspiration na Ellen White. Ibang topic na naman yan, but I'm using to explain, kasi ang tanong ay, ano po ba yung iba nating support? Tayo mga Adventists naniniwala sa inspiration ni Ellen White, like the inspiration of biblical prophets. Doon matitest natin. Kasi nandyan yung mga autograph niya eh. Matitest natin ngayon kung yung bang biblical inerrancy ay tama ba o hindi. Kasi nandyan mismo. Meron tayong mga original writings ni Ellen White. At makikita natin dito na yung biblical inerrancy does not operate in our understanding of inspiration. When we look at the Bible, at the same time, when we look at also at the writings of Ellen White, where we can find autograph. Okay. So, ayan. Thank you so much, Pastor. Siguro, bubuksan ko yung pagkakataon sa mga Zoom participants natin na baka may mga gusto magtanong sa ating guest speaker. Anyone? May mga gusto po bang magtanong dito sa atin pong room? Sa ating pong guest speaker? Habang po naghintay tayo ng ibang tanong, gusto kong linawin, ano po ba yung autograph? Yun ba yung autograph na kapag nagpapapirma tayo ng isang celebrity? Yung pinapag-usapan po natin na autograph, yung autographine, yung sinulat mismo, yung sulat kamay mismo ng propeta, yung original. Yun po ang tinatawag ng auto kasi self, graphene, writing. Self-written yung original na sulat kamay. Yun po yung autograph na sinasabi natin. Thank you, Pastor. Anyone sa mga Zoom participants po natin, Sir Bjorn, Erson, Sir John? At titingnan ko po ang atin pong Facebook Live. Ay, wala naman pong tanong. Sir Bjorn? Pastor, may iba ka nagsasabi kasi ngayon na ang inspired lang daw ay yung ang product lang daw ng inspiration ay yung autograph. Maliban daw po doon ay yung mga translation na meron tayo ngayon ay hindi na siya produkto ng inspiration. Ano pong masasabi niyo tungkol sa bagay na yun? Maraming salamat, Pastor, sa inyong katanungan. Totoo po, marami pong mga kapwa nating mga aral at mga Kristiyano na yun po ang kanilang sinasabi kasi yun din ang tinuturo sa kanila. Pero kalimitan, yung mga nagkasabi, hindi kasi nila tinitignang mabuti yung Biblia. Para malaman nila kung nag-operate ba yung biblical inerrancy dito. Sa unang-una, ito ay belief. Ito ay isang teorya na yung autograph ay walang mali. Paano natin sasabihin? Well, kasi yun ang aking paniniwala eh. Hindi natin madidebate yun kasi nga yun ang kanilang personal belief. Pero kapag open siya, tignan natin. Tignan natin kung may bearing ba yung biblical inerrancy. At bakit ba nila ini-insist? Yan. Siguro, bakit ba nila ini-insist ang biblical inerrancy? Kasi ang basic question doon ay yung trustworthiness ng Bible. Diba? Sa panahon kasi ngayon, marami na rin nagsasabi ngayon na ang Biblia ay katulad lang ng sinulat ng mga religious people yan. Kasi nire-reject nilang Bible na salita ng Panginoon. Pero kung ang isang tao ay
i-accept na yang na ang Bible ay salita ng Panginoon, is the Word of God, sa akin, why do I need to subscribe biblical inerrancy? Pero like na nangyari noon ng mga Protestants to counter, yung counter ng Council of Trent, gumawa sila ng mechanical. And so to counter yung questions about yung doubt doon sa trustworthiness ng Scripture, sinasabi, biblical inerrancy. Biblical inerrancy ang pinakamagandang kasagutan diyan. But again, for us Adventists, we reject biblical inerrancy. Tayo, ang sinasabi natin, biblical infallibility. Ano po ang biblical infallibility? The Bible is infallible, free from errors. Yung message ng Panginoon, hindi niya sinasabi na kung pupunta ka ng kaliwa, hindi sinasabi ng Biblia, pupunta ka ng kanan. Pupunta pa rin ng kaliwa. Nandun pa rin yung mensahe. Yun ang sinasabi ng biblical infallibility. The message itself in the Bible is free, is not erroneous. Pastor, meron din pong claim na kung yung Bible ba talaga ay salita ng Diyos o naglalaman ng salita ng Diyos. Okay. Maraming salamat. Yes, is the Bible the Word of God or the Bible contains the Word of God? Kasi yung sinasabi na the Bible contains the Word of God is the Bible inside the Bible. Ano po yun? The Bible inside the Bible. Yun ang kanyang implikasyon. The Bible contains the Word of God. Kaya, meaning to say, not all ay salita ng Panginoon. Kasi yung ang kanilang understanding. Pero sa atin naman, ang understanding natin ay because we subscribe, again, ang foundational kasi ay yung ating understanding ng biblical inspiration na dynamic. Kaya natatanggap natin na maski yung sinabi ni Satanas kay Jesus, di ba, dito sa Matthew chapter 4, doon sa temptation, yan ba, inspired ba yan? Ay nag-quote din naman siya sa Bible. Ba? At na yung nagsulat ay inspired yung nagsulat. Kaya, even that one is a product of inspiration. Subalit, yung sinasabi, the Bible contains the Word of God. Hindi yun inspired. Hindi yun inspired. Ito, inspired ito. Yun ang nangyayari. We partition the Bible. Nagkakaroon ng malaking problema when we say that the Bible contains the Word of God. Kasi, sino magsasabi na ito ay inspired, ito ay hindi inspired? Mas malaking problema kaysa tatanggap na ang Bible is the Word of God. Yeah, parang it will lead into false dichotomy yung question. Parang illustration ng content and container. All right, Pastor Luel, ano kaya yung mga disadvantages ng belief or theory ng total inerrancy, na ito yung paniniwala kasi na yung mga orthographs lang ang salita ng Diyos Yung mga translations ay hindi na actually ikino-consider na salita ng Diyos sapagkat hindi nga sila inerrant. At ano kayang mga nakikita natin ng mga disadvantages kapag ganun yung ating paniniwalaang teorya pagdating sa inspiration? Okay, ang pinakauna na disadvantage, it's isang teorya na kailanman hindi natin mapuprove kung totoo ba ito o hindi. Kasi nga, wala na tayong autograph. Maski hanapin man natin, may x-ray or whatever na ma-discover later, ma-invent later on, wala na. Kasi bakit ba nawala? Kasi yun nga sinulat lamang sa mga tinatawag na papyrus paper na madaling masira. There's no way to prove. So, it continually be a belief that is not found it's not reasonable belief. Hindi siya ratio veritas. Hindi siya reasonable na panampalataya. It's just a mere belief. Yun ang unang disadvantage. Pangalawa, so kung yun ay inerrant, bakit mo binabasa ito? Kasi may mali. So, ang Bible na ngayon ay corrupted book. Hindi na siya genuine na message ng Panginoon. Corrupted na. Kasi ito ay kopya at may mga mali. Yun ang pangalawang disadvantage. Kaya ang Bible, hindi na magiging trustworthy. Meron na akong doubt. So, it contributes to the idea
na ang Bible ay hindi siya kapani-paniwala. Yun ang nakikita ko na marami pa sila mga disadvantages, pero yun ang nakikita kong dalawa na main disadvantages when you subscribe to biblical inerrancy. We can never prove it, and it will lower down the authority and trustworthiness ng salita ng Panginoon. Na yung mga present Bibles na meron tayo ngayon. Okay, thank you so much, Pastor Luel. How about, what can you say about the philosophical argument that ginagamit po ng mga biblical inerrantists, and it goes this way na God cannot err, the Bible is God's word, therefore Yes. the Bible cannot err. Okay. Magandang conclusion, di ba? God is perfect. Therefore, His word is also perfect. Cannot err. Pero kung ating titignan, di ba? It is God condescending Himself to the level of humanity ang nangyari ito sa Bible. It is akin, kapares niyan yung nangyari kay Jesus doon sa incarnation. Nagkatawang tao. Ano po yung humanity na kinuha po ng ating Panginoon? Humanity na imperfect, napapagod, nagugutom, and others. Kasi God needs to go down to communicate with us. Kung sabihin natin na ang Biblia rin ay ganun din, ibig sabihin na kung ang Biblia ay isang perfect din, kung perfect ang Biblia, bakit ko mababasa yung pagkakasala halimbawa ni Abraham? Di ba? Di sana mabubuti na lahat. Kung perfect din ang Biblia, lahat na perfect ang sinasabi, bakit mababasa ko yung mga yon? Those are imperfections, human imperfections. Bakit ko sila makita sa Bible? Yun ang isa kong katanungan doon. Kasi I consider the Bible personally, it is the Word of God, but God needed to go down to our level so that He can communicate with us. Hindi na katulad nung panahon, di ba? Nung panahon na ang mga misa noon ay Latin. Hindi natin maintindihan. Nakatunganga lang yung mga katulad nating mga Indio. Gawin ang mangyayari sa atin. But no, God incarnated Himself. Incarnated even His words. Yung salita ng Panginoon ay naging subject ng tinatawag natin na incarnation, human flesh, para maintindihan natin yung kanyang salita. Yes, God is a perfect. Kaya nga pwede tayong ihango ng ating Panginoon. But at the same time, He went down, He stooped down for us to understand the message of God para maiangat tayo doon sa pre-Edenic state. Wow, nice. Thank you, Pastor. May mga questions pa ba sa mga participants natin dito sa room? Meron po. Hello? Pakilakasan, Brother Dave. May tanong po ako. Sige po. Pastor, sabi niyo po kanina na doon sa stand na inerrancy, doon natin makikita yung stand na possible na corrupted ang Bible o yung sabi natin mga translation. Hindi po ba mas masasabi natin na kapag ang stand po natin ay infallibility, ay doon masasabi na corrupted kasi naniniwala nga po tayo. Actually, hindi nga po ang naririnig ko noong una ay error na pwedeng magkamali ang Bible. Hindi po ba doon pwedeng magkaroon ng doubt sa stand na yon ang atin pong mga kapatid? Sa stand na infallible. Infallibility. So, okay. Magkaiba po yung inerrant at saka yung infallible. Those are two theological na terminology. Kapag sinasabing biblical inerrancy, we're talking about the words, letters, yung words ng Biblia. When we speak about infallibility, we're talking about the teaching ng Bible. Ano po? Teaching ng Bible. Kung sinasabi natin infallible, yung turo ng Biblia ay perfect. Hindi siya nagkamali. Yun ang biblical infallibility.
At yun po ang ating understanding that the teaching of the Bible, hindi lang tayo. Of course, those Bible-believing people, sinasabi nila yung tinuturo ng Biblia ay totoo. That is biblical infallibility. So biblical inerrancy in which we reject, hindi natin po tinatanggap ito, has to do with the letters, the words. Yun po ang sinasabi ng biblical inerrancy in which we reject. Kasi nga meron po tayong tinatawag na variant reading. Variant reading na sabihin na natin na mga discrepancies from different manuscript. Yung pagkaiba-iba. And again, those discrepancies, hindi na tinuturo ang error. Ano po? Hindi na tinuturo ang error. Hindi, kung titignan lahat natin yung mga variant readings dito sa Biblia, hindi sila nagtuturo ng error. Kung error yung mali. Yung pa rin. Iba lang, nagkaroon lang ng variant o pagkakaiba kasi nga doon sa tinatawag natin na yung pagkopya noon ng mga manuscript ay pwedeng nangyari noon yon. Kaya nagkaroon tayo ng variant reading katulad yung binanggit ko kanina sa Revelation 22 verse 14. Okay. Siguro ay isang question na lang po before we end this question and answer. Then we're gonna proceed dun sa atin pong closing prayer. And after closing prayer po natin ay huwag po muna kayong umalis sapagkat meron pong closing remarks. Now, the last question is, Pastor Luel, ito yung last question na Yes. siguro. May question Okay. po ba sa mga Zoom participants bago pumunta sa last question natin? Kuya, Brother Johnson. sige, Kuya Johnson. Clarification. Question ko po, parang ika-clarify ko lang ayon dun sa pagka-unawa ko kasi minsan napuputol kaya hindi ko gaanong nasundan. Opo. Pagka po tinanong tayo tungkol dun sa source inspiration, ang direkta bang masasabi natin ay parang sa pagkaintindi ko, hindi na yun ang ating stand yung thought inspiration. Kung ba parang meron tayong nadagdag doon. Tama po ba? Yun. Pag sinabing... Now, ang ating... Sige po. Nagkaroon po tayo ng mas malinaw. Ano po? Kasi noon yung thought lang. Ang sinasabi nga natin ngayon ay the person itself. Yung propeta mismo. Kasi kapag thought ay parang ating dinadichotomize. Pinapartition yung tao. Bakit yung thought? Ay paano yung mouth? Kaya sabi natin, paano yung hands? Okay, ito ay instrumental lahat ito ng pag-deliver ng message kasi. Bakit ko binanggit yung mouth and hands? So sinasabi natin, yung sa dynamic, it involves the whole person. Yun na po ngayon ang ating explanation. Pero hindi ito, it's not, hindi niya yung 100, kumbaga it's a better explanation, but it does not reject yung thought. Nagkaroon lang tayo na mas panibagong we call it way to express what is inspiration in our understanding. Kasi nga dynamic, di po ba ang ating understanding ay dynamic? Siguro sa mga ibang mga susunod ng mga taon, kung hindi pa dating ang Panginoon, mas malinaw ulit. Kaya doon sa ating fundamental belief, nung nagkaroon ng GC session, ay pinalinaw yung mga wordings. Kasi nga yung mga words noon na angkop noon panahon yun, hindi na angkop sa 21st century. Kaya mas malinaw ang ginawa in order to go with understanding of the time. Doon po. Okay, so thank you po, Pastor. Maraming salamat din po. Okay. Ito siguro ito ay sort of practical question na lang, Pastor Luel. Paano kaya natin i-encourage ang mga kapatid na ang Bible ay trustworthy pa rin although hindi tayo nagsusubscribe sa total inerrancy or biblical inerrancy? How can we encourage our brethren to believe that the Bible is still trustworthy and reliable? Okay. Siguro ang pinaka-basic issue doon ay yung pananampalataya, yung faith. Pero yung faith ay hindi blind faith, it's reasoned faith. Pananampalatayang ginagamit ang utak. Yung ibig sabihin na reasoned faith.
katulad ng Ratio Veritas. Ano po yung ating pong programa? Ano ba pong mga programa nagtatalakay na ang faith pala ay merong mga evidences. Sa lingwahe ni Ellen White, may mga demonstrations yan na ang Bible ay trustworthy. Unang-una, na ating sinasabi ng Bible ay trustworthy kasi kung binabasa natin ang Biblia, when we read what the Bible says, nagkaroon ng transformation. Ano po? Na yung masamang tao nagiging mabuti. Now, kung gamitan mo man yan ng secular na pamamaraan na gagawin mong mabuti yung masama, injikan mo man ang mga gamot, etc., sa practice ng medicine, hindi nangyayari yon. Hindi nangyayari. But the Bible, nagkaroon siya ng transformative effect from worst to best. Yan. Isa yun ang number one argument sa aking pananaw. Pangalawa, ay yung tinatawag natin na prophecy. Yan. Ano po ba yung prophecy? Kasi may mga prophecy dito sa Biblia at ang history, ang kasaysayan, ang secular history proves, pinuprove niya na totoo yung mababasa natin dito sa Sacred Scripture. So pangalawa yun, yung prophetic utterances. Yan. Ay makikita natin dito sa history. I think, and many other more. Marami pang iba na pwede natin. But probably the basic thing is for them to read the Bible. Sabi nga, paano mo alam na kung ano itong Biblia kung hindi natin babasahin? When we read this with open heart, yung ang challenge siguro natin, basahin natin ito with open heart at tignan natin kung anong mangyayari. Kung ang Biblia ay para lang bang itang nobela or something will happen to the reader when the reader will read this Bible with open heart. I think those are the best arguments that I can recommend sa isang tao na nagda-doubt. Of course, it's still faith operates there, faith. Okay. But it's a faith that can be reasoned out. Okay. Thank you so much, Pastor Roel. Thank you sa presentation, napakaganda presentation, as well as mga answers po ninyo. Now, before we come to our closing remarks, Pastor Roel, can you offer a closing prayer? O sige po, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you very much, Lord, for this opportunity that in the Sabbath hours, we are able to study about your word, the scriptures. We might have different understanding, but it is our desire that kindly guide us into truth, that the Holy Spirit will inspire the Bible writers is the same Holy Spirit that is will illumine our hearts when we open our minds to read and be led by Him. Lord, this is your word. And if this is your word, we want to live by your word because it is only in your words where we can find truth that will guide us into not only the best lifestyle in living here on earth, but into the world to come. Bless every listener, as well as those brethren who are being used as instrument for this cause. In Christ's name, amen. Okay. Tayo pong lahat mga kaibigan, we praise God for the success of our presentation today, of our program. So amen for that, Pastor. Amen. Amen for God. Amen. Tayo po ay lubos na nagpapasalamat. Itaas po natin ang papuri sa ating Panginoon sa gabing ito. So this is the first presentation that we have and we are hoping for more presentations to come. Okay, so let's pray for it, that God would bless us more. Kung may pagkakataon po muli na ma-invite natin si Pastor Lowell, then Panginoon po magbibigay ulit ng daan. So we praise God and we also thank everybody for joining us for this crucial study tonight. Especially for our guest speaker, thank you po ulit, Pastor, for sharing your knowledge about this subject and for clarifying the minds, yung ating pananaw sa topic na ito. Sana ay nakatulong po ito sa mga kapatiran natin para mas maintindihan natin. At
kasi pag naintindihan natin, I think, for me personally, pag naintindihan natin ito, mas maganda yung pagbabasa natin sa Bible. Ako personally po ay na-bless at may mas magandang guide na ako na kapag nagbasa ko ng Bible. Ito pala yung pagkaka-inspire nito and therefore, mas maintindihan ko siya ng tama. And also, we praise God for the members of the Ratio Veritas Ministry sa pagpaplano po nito at pakikipag-organize po. Kasama po dito ang pag-aralan natin ministries sa kanila pong pagtulong sa amin para ma-cross-post po ito sa pangunguna po ni Brother Johnson. Thank you so much po. And to everyone who have joined us, who have watched and listened to our presentation tonight, God bless po mga kaibigan. Please continue to pray for this ministry. Continue to support us by sharing this page to our friends. And wait for more presentations po to come. And sana po ang mga pag-aaralan natin, it doesn't only make us reasonable Christians in words, but most especially yung maging pure tayo na salubungin natin ang ating Panginoon. God bless po sa ating lahat at hanggang sa muli po mga kaibigan. Ito muli niyo mga kaibigan, Ratio Veritas at pagpapala po ng Panginoon ang sumating lahat. Amen. Magandang gabi po at happy Sabbath. Happy Sabbath po. Sabbath. Lahat. Po. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Thank you, Kuya Johnson. Salamat kay Johnson. Salamat po. Salamat sa pag-aaral natin. Pastor Lowell, thank you so much. Dami ko natutunan. Welcome. Pastor, salamat po. Thank you, Kuya Johnson. Welcome po. Pastor Lowell, thank you. Thank you rin po. Thank you rin po dito sa programang ito. Promote natin ng mahaba-haba. Apo. Thank you, Kuya Jones. Papaubayan namin sa inyo yung sa larangan ng technical next time. Thank you po. Kasi gano'n talaga pagka una sa first time. Next time, gagandahan na natin para ma-promote talaga. Kasi marami. Sayang marami doon. Akala nila hindi importanteng kaalaman yung kaya hindi nila pinansin Nagkamali sila. Pero anyway, pwede naman i-share itong recorded na natin. Kahit pa paano, Kuya Johnson, ay meron pong mahigit 500 na views po tayo Tinitignan ko ngayon. Hindi na masama. Hindi na masama. Opo. Sana naging blessing ito sa mga kapatiran natin. Kakaining bigas. We're so fortunate. May mga may mga future episodes pa po tayo. Sana. Okay. Ayos. Sir Bjorn. Okay. Sige. Thank you, Kuya. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Kuya Johnson. Thank you, mga pastors. Sir, bro, Good night. kailan debate nyo ni Jezreel? Tuloy ba? Sino po? Sino? Ay, Kuya? Jezreel, yon? Yung umalis. Si Denmar. Denmar. Apo, hindi naman po siya nagre-reply dun sa group chat po namin. Hindi ko po alam kung tumakbo na. ipanalangin po natin kung ano pong pinaka-the best na pwedeng mangyari. May debate nga daw siya ngayon Sabi nitong kasama ko. Dami po niya nakapilang debate. Hindi ko alam kung Ayos, paramihin natin yung follower nito. Ilagay natin yung cross-post dito. Salamat Kuya Johnson talaga. Pati ako di talaga ako marunong sa technical. Hindi talaga ako marunong ganyan. Mahal ko dito. Tulungan paramihin natin yung yan kasi unique tong inyong maganda. Maraming matututo. Promote ko lagi to. Amen. Kung problema kami kanina, akala ko hindi na malalive. Salamat talaga. Salamat. Thank you so much. Thank you so much. Pastor Leo, thank you. Bro. Thank you rin. Alamin. Kung anong Success tayo, success. Naka na po yung Facebook